Okay, magandang tanghali or magandang hapon po sa inyo lahat. Mga followers, mga viewers. Hello po, Jello. Ano to? Jealousy. Hello po, Jealousy. Ano yung first? Okay, so I'm back. So gusto ko sanang huminga ako ng patawa sa inyo kasi hindi ako nakapag-live kahapon dahil busy po. So, ito na nga, para ipag-continue natin is all about yung same indices ng multiplication of radicals. Pasensya na kasi yung kabilang kapitbahay namin is nagkakaroke, kaya pagpasensya mo na. So, shoutout po kay Kai, kay Ma'am Yao, hello po. Kay Cloudy, hello. At si Jealousy, hello po. Joey Sacco, hello. So, i-continue natin yung yung multiplication of radicals. Seth, hello po. Tinoli Husky, hello. Kiel Rico Garcia, hello. Binibini Rose Ann, hello. Rimuru Tempest, hello. Walang pangalan, hello. Caramel Macchiato, hello po. Taga lang, wait lang. Madilim ba? Ayusin natin. JP, hello, JP. So, ipagpatuloy natin yung multiplication of radicals. Same indices tayo. So, hindi ko lang siya na-continue nung isang araw kasi nauubusan kasi ng oras. Tsaka gabi na. Okay. Catwitch, hello po. Dabo, hello. Pinigger, hello. Miss Crowlin, hello. Bench Joshua Pad, hello po. Voodoo, hello. Inay Monay at si You're the Face. Hoy, hello po! Kuya Nick! You're the Face, hi po! Manood ka na lang, chillax enjoy lang po sa panonood. James, hello po! Yes po, bagong gupit. Sa pilit lang talaga ng mga nag-comments. Oo, mainit eh. Hindi ka mapigilan, kaya ganun. Oo, bagong gupit po talaga, Kuya Nick. Sige, enjoy na sa panonood. Kuya Nick, Thank you po sa pag-send ng badges kay Kuya Nick. Alak Crisosa, hello po. Ay, thank you po sa pagtatap-tap ng heart react kay You're the Face o si Kuya Nick. Thank you po. Salamat. Sige, kailangan ng viewers natin. 100 viewers, okay na sa akin yun. Maingay kasi yun nasa labas kasi nagkakaroke. Kaya alam mo naman, pag linggo, pahinga, di ba? December 1 na pala! Pasko na! Malapit na! December 1 na pala, no? Oo. Pusa kasi na yung mga, yung Caroline. Tsaka yung Christmas bonus, bakin yung May. Keris. Mark din 13, hello po. Jollibee konsensya. Jollibee talaga. Okay na ba? Okay na ba tayo? Mag-start na ba tayo? 119 viewers. Okay na. Hello po. Thank you po sa pag-send ng badge po kay Sir Tokwa. Hello po, sir. Good afternoon po. Enjoy po kayo sa panonood. Ang hirap naman po. Shout out po kay Sir Tokwa. Hello po kay Sir Tokwa. Magaling po yung magturo about sa math. At nagtuturo din niya sa service. Paki-follow up niya si Sir Tokwa. Magaling sa math yan. So, palapakan natin si Sir Tokwa. MRK, hello po. Thank you po sa pag-send ng badge. Naiiyak ko kay Sir Tokwa. Parang nakikilala na yata ako, Hindi, charis. Magaling po yung sa Sir Tokwa, hindi lang po matang tinuturo, kundi yung service. Nagtuturo din yan. Kasi licensed professor na teacher po si Sir Tokwa. Okay. Suri hello! Handa na ba tayo, guys? Okay, continue natin yung multiplication of radicals. Same indices po tayo. Pero mamaya, yung difference indices ay mahaba po yung i-compute yan. Pero sa iba, mahirap lang daw kasi kailangan daw ng LCD, di ba? Maria Sotor, hello. Start na pa tayo? Dito muna tayo. Okay na. Okay na.
Kaya ako nagsalamin kasi ang sakit ng mata ko, kaka-cellphone. Ang tawag dyan, anti-radiation na salamin. Wala tong grado guys. Oo. Kaya pagpasensya mo na. Okay, start na ba tayo? Pag start na, press 1 lang po. Opo, ice cream. Sa pilit po talaga nagko-comments, may nagpaparequest sa akin, magpagupit na ako. Ayan, nagpagupit na ako. Wala na ako cheese eh. Wala eh. Thank you po sa pag-send ng gifted batches galing kay Ice Cream. Ice Cream talaga? Mau-mau, hindi po naman ako mau-mau, yato. Grabe ka naman. Bakit tinatawag ng mau eh? Di naman kasi yung math enthusiast eh. Sige, okay lang po. Ikaw naman po yung mau sa pagdating sa Intergal na tinuruan mo ako sa Intergal dati, di ba, yato? Shoutout po kay Yato, magaling po yung engineering student. Thank you po sa pag-send ng gifted batches kay Yatu. Okay, start na ba tayo? 117 views na. Shout out po kay Bahot Bilat. Huwag ka na malungkot, just happy lang po tayo. Ano ba to? Bahot Bilat. Shout out po kay Bahot Bilat. The Presidente. Hello po. Grabe naman, ang dami ng alias dito, no? Ang dami nang gumaganap yung mga alias, no? O since nagpapasko na, wala ba tayong mga rulin? Eh sa mga panahon na yun, hindi na kailangan ng rulin. Dadan lang talaga sa GCash, kaya gano'n. GCash ba kanya, min? Yun lang. Uso kasi yung mga GCash eh. Oy, thank you po sa pag-send ng tatlong gifted batches kay Rat. Wala kasi pangalan eh. Start na ba tayo, guys? Start na tayo. So, i-continue natin yung ganito. So, din-discuss ko na po yung isang araw, yung same indices. O, sige po. Ay, pin ba? Ano ipin? Baka mismo mga number lang. Number lang ipipin ko, pero yung password bawal po kasi. Ang dami po nagsascam ng GCash na yun. Hindi ko na matandaan yung GCash number. Bahog Bilat eh. Bibigyan mo ba ako? Ba't ganyanin? Hindi, charis. Paano bang mag-pin ng GCash? Kasi nangangailangan talaga ng tulog sa GCash para lang, baka naman kasi ako na nga, hindi naman ako may mangingi. Hindi ko ugali mangingi sa ibang tao. Yung kusa lang manghihingi, yung kusa ng darating na biyaya, ilang yun. Hindi ko galing nang hihingi, hindi yung kagaya ng, multiplication of radicals po, ron. Ito na po. Same indices po tayo. I-continue natin kasi meron na po ako doon sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Pwede niyo panoorin in rewind. Ito yung pangalan ko, Miriam Flores. Okay? Miriam Flores. Kung ang speed of light is equivalent to 200, hindi ako P6 teacher eh. Binata na sinitoyoin. Hindi ako nagtuturo ng P6, hindi ko yung makakukompute. Pasensya na. Thank you po sa pag-send ng gifted batches galing kay Tototoyoin. Grabe naman username mo. Wala, hindi ko bawal ba? Hindi ko lang masakulado yung GCash number ko, Bahog Bilat eh. Say GCash in 10 times. GCash. Nabubulan na ako. Mas lang. Okay na ba, Kay? Okay na? 10 times na po yan. Okay, start na tayo. Continue natin to same indices na. Kung gusto niyo panoorin yung hindi mo napapanood yung isang araw, alive sa live streaming ko, multiplication of radicals with same indices, panoorin niyo sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Punta kayo doon ha. Ito yon, Miriam Flores po. Ito. Meron na akong video nun. So, in-upload ko na po yan nung yes po, letter Z. Sa pilit po talaga ng isang nagko-comment sa akin, ang sabi daw, magpagupit ka na. Ay, nagpagupit na ako. Hindi ko na alam nung igugupitan ko. So, inisip ko, layer na ipapagupitan ko. Thank you po, Supremo! Salamat! Thank you po, letter Z, sa pag-send ng gifted batches. Opo, Supremo, tama po. Supremo talaga, si Daniel Padilla yan, de Charis. Baka
bawal po sa pagko-comment, like sa equation rondom, bawal po kasi mag-comment na may equal sign, may mathematical sign, baka magsabi ka na lang. Supremo talaga. Alam ko si Daniel Padilla to eh. Supremo ang tinatawag eh. Oh yeah. Baka pag, di ba, nagko-comment, may equal sign. Alam mo, may equal sign, baka bawal. Ay, oo, tatanong. Ano yung tanong mo? I-PM na lang, paki-PM na lang sa TikTok account ko, Rondron. Baka bawal. Start na tayo ha. Kung papanoorin may mga ano doon, Rondron hey hey. Ito. Bata kayo doon sa YouTube channel ko, Miriam Flores, okay? YouTube channel ko. Raise to 1/2. Raise to 1/2 na alin? Ito yung video ko, sa mga hindi nanonood about sa live streaming ko ng dati. Ito, Miriam Flores. Paki-subscribe mo naman ako, back in yamin. Ito, Rondron ha. O, panoorin niyo yung mga multiplication of radicals. I'm sorry. Ayan. Video. Ito na po yun, yung pinakaunahan. O. Ito na yan. Yung bagong upload po lang ng isang araw. Ito yung karuktong yan sa na yun. Hindi ko lang talaga tinapos kasi gabing-gabi na. O, tsaka nagmo-module yung kabamangkin ko. So, ito yung profile picture ko, yung nakakulay green. Ayun na. Miriam Flores. Paki-subscribe naman po, back ka namin. Sige, start na tayo. Continue natin. Asa na ba tayo? So, sinagot ko na yung kahapon yung mga madadali. Hindi po eh. Hindi ako higher math eh. O yun eh. O, thank you po sa pag-send ng badges po. Ang mga kakalam lang dyan, yung mga BS math eh. Kaso wala namang talaga yung mga content creator na may kinalaman sila sa mga BS math. Complex analysis, higher math po yan. O yan, hindi namin pinag-aaralan yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo na hindi ako masyado expert na expert. Kung ano yung inaral ko, yan ang alam ko. Kung pag hindi ko alam yung sinagsasabi nyo, yung mga pamilya, hindi ko rin alam. Gamay mo po ba ang higher derivative? Hindi po. Mga basic derivatives po, Rondron. Basic derivatives ng alam ko kasi tinuro ko na po yung sa live streaming, Rondron. Okay? Hindi. Rondron, naglalike about sa mga higher math, si Engineer Zamora. Si Engineer Math. Nag-aral lang siya, nagla-live. Oo. Oy, thank you po, ati, Alex. Salamat po. Wala na kasi ako maisip na naggugupitan ko. So, layer, para magmukha nga akong, parang nagmukha nga akong Justin Bieber or Lee Min Ho. Kamukha daw ako si Lee Min Ho. Hindi ko naman idol yun eh. Since, abot ako naman si Jung Pyo na gumaganap si Lee Min Ho do sa Voice Over Flower. Nung high school ako. Gwapo kayo ni Lee Min Ho pa ka. Pero bet ko si Kim Boom. Gwapo yun eh. Cheers! Start na tayo. Okay, buksan ko ni Ila para mas maliwanag. Yan. Kita niyo na, ang dilim eh. Okay. TLBSA. Quinto hello po. Okay na. I-continue na natin to. So, another example muna tayo. Hindi ko lang tinapos kasi nagkaroon lang po siya ng ng ingay do sa labas. Tsaka nag-bumojit. Siyempre, nalolobat din ako. Okay, again. Start na tayo. 342 views. Salamat po. So, slow lang na natin, wag na mamadali ha. Masyado ito mahaba. Del Luna Rita, hello po. Leka lang. So, ito po yung pinakahuli. Yung given. Ito ang pinakahuling given. So, meron na po ako do sa YouTube channel ko, sa live streaming ha. Pwede nyo panoorin. Ito yung pinakahuling video ko doon. So, 4 root of 48 y to the 5th power. So, panoorin nyo sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Okay? So, sunod doon. So, continue natin. Ibahin na lang natin to. Eto. Another example Sa mga nakakalam dyan, pwede nyong wag kayong kumontra. Kapag hindi nyo alam,
Ulit-ulitin natin. Or, thank you po sa pag-send ng rose po kay Wee. Thank you po. So, solve nyo to ha. Pag hindi nyo alam, tuturo ko sa inyo nyo ng slowly. Okay? So, 3 square root of 5 times 2 square root of 6. Ito, lagi ito nakikita. Minsan kasi, nakaparenthesis, ganito. Parehas lang naman ng concept, di ba? Minsan ganyan, minsan ganito. Parehas lang naman yan. Basta, multiply lang naman yan. Ganun ka simple. Ano yun? Oh, sige, sagot. Kung ano yung nakakal... Oh, yan lang, Ibanti. Oh, thank you po sa pag-send ng ng gifted batches. 6 square root of 30. Galing naman ni Cathy. Nako, bagong pala si Cathy. Babae. Okay, sino mang magsasagot dito? Galing talaga ni Oo nga. Galing talaga. Sino pa dyan magsasagot? Punta ka kay Cathy. Medyo maingay kasi yung video kaya kasi may nagbe-birthday. Ano naman. Thank you pa sa pag-send ng badge po kay Cathy. Wala na ba? Paano? Ang galing talaga ni Cathy. Simple lang guys. Siyempre, kapag same indices, pag same, pareho. Indices, ito po yung mga indices. Hindi naman po pwede ilagay ang index kasi indices po kasi for the plural form for index. Pag index po, singular form po yun. Alam ko, pwede nyo husgahan kasi hindi naman ako masyadong magaling pagdating sa English. Yun lang alam ko. Plural po kasi indices. Ang singular po is index kasi isa lang yun. Kaya ang indices kasi nagkakaroon ng dalawang indices. Index, dalawang index, okay? Sa paano? Siyempre, i-multiply. Ano pa nga ba? Pero before that, kailangan obserbahan mo mabuti. Lapit ka sa camera, Marian. Since para sila ng indices, which is 2, pwede mo siyang i-multiply. Very basic lang po para sa inyo. Charot, thank you po sa pag-send ng gifted batches. Hello, Charot. Hello po. Charot po talaga. Siyempre, ayan pa nga ba, yung numerical coefficient, siyempre, multiply mo lang. Ay, bakit? Ba't ka nanonosplay, Charot? Ano nangyari sa'yo, ah? Love, 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 love. Love, love. Okay. So, ano pa nga ba? So, 3 times 2, i-multiply mo yung numerical coefficient. Wala tayong problema dito kasi para sila ng index. Uy, thank you po sa pag-send ng Opa. Akala naman kasi maka-Koreano ako. Hindi ako Koreano. Haponis lang po ako, di Charis. Opa. Ano lang yan? So, 3 times 2, numerical coefficient, multiply mo siya. Bakit di calcul na lang po? Bawal po kasi ng calculator kapag algebra po. Taigay Yogi. Thank you po sa pag-send ng gifted batches galing kay That Guy Yogi. Okay? Bawal po. Depende po sa professor. Kung papayagan kami ng calculator. Layer po ang gupit ko. Shin! Ginaya ko lang po yung gupit ni Lee Ming-hu. Wala na po ako maisip yan. Layer po ang gupit. Yun lang. Yun lang. Shin, thank you po sa pag-send ng gifted batches. Thank you po. So, 3 times 2, numerical coefficient. Kapag pares din ang index, pwede mo siya i-multiply. Pati sa loob, pwede mo i-multiply. Lang yun. So, 3 times 2, 6. Ganun lang. Then, square root, times 5 times 6. Pwede ipagsama. 5 times 6. Edi, 30. Kaso, huwag mo lang ipilit na i-factor out in 30. So, kung ay maniwala, prime factorization. 30. Let's say, 2 times 15. Tapos, 2 times, I'm sorry. 3 times 5. Wala naman tayo makakita ng purpose word dito eh. Magpaparis ka. Paparis mo. Wala. Magkaiba sila ng yung mga prime factorization. O, di ba? Wala sa wala. So, automatic, hindi na kayo to i-factor out yung 30. Prime numbers kasi yung 30, di ba? Ay, hindi. Composite po siya. Pero pagdating mo sa
simplifying radicals. Hindi na to kaya i-simplify yung 30 kasi wala na eh. Kung makikita mo yung mga yung nasa factor prime, wala naman ako nakita mga yung magkakapareho ng mga number. So, wala na. Ay, end na. Sorry, ganun. So, wala na po. So, ito na yung tamang sagot. Yun lang. So, kung may tanong kayo, so, comment down below. Okay? Nikolai, thank you po sa pag-send ng gifted batches. Magsisimba po ako na yon. Sorry po, hindi ako makakatin ng live. Okay lang po, Moises. Papanoorin mo yun sa YouTube channel ko, Moises. If gusto mo. Oh, pwede mo panoorin sa YouTube channel ko. I-download ko po yun yung replay na live streaming na video. Salamat. Magsimba maigi kasi magpapasko na. Hindi po, walang pangalan. Accountancy student po ako. Sige, bukas wala akong live na sa para bukas, Moises. Baka sa next day naman po. Second year college na po ako, BSA. BS Accountancy po. Nag-stop po ako ng 2019. Hindi po ako math major. Shoutout po. Shoutout po sa walang pangalan. Dito ako lagi nanood ng merong tabang number series. Wala pa ako mga number series. Baka sa susunod na lang po. Pag-isipan ko muna, day trend. Bukas po ulit. Second year po. Second year college po. Kaya pinagsabihan ka na, that guy Yogi. Bawal daw sa kalke pag high school. Tama po kayo, Michael Rodriguez. Ay, namiss ko nga si Michael Rodriguez. Magaling estudyante yan. Dos, thank you po sa pag-send ng badges. Wala po akong video about sa number series. Wala po akong ganun. Number series ba? Baka sa civil service exam, may nagpo-post yan about sa number series. I-try nyo kay Team Laika. May nagpo-post yan about sa number series. Galing yun sa civil service exam. Punta kayo doon sa YouTube channel yan. Ay ako, wala naman akong number about sa number series. Wala naman akong video dyan about sa number series day trend. Miriam Flores po. Ito po. Kapangalan ng TikTok ko. Miriam Flores. Ito. Ito yan. Okay? Mayme 033. Bad debts po ibig sabihin. Ano may bad debts? Bad debts po, utang po yun. Mayme, utang po yun. Halimbawa, nangutang ka sa kaibigan mo. Pero pautang naman ng ano mo, ng 3,000. Kinaunan talaga, hindi ka lang babayaran. So, yan ang tinatawag ng bad debts. Yun lang alam ko. Cheris, nangulang lang talaga ako, nakalimutan ko eh. Sandiyan na. Pwede nyo pa ituro yung Fermat last theorem? Fermat last theorem? Wait lang po, saglit lang Miriam Flores po. Tama po kayo, Moises. Help po yung this video. Ay, thank you po, day trend. Ba't di ka relate sa accountancy yung tinuro mo? Ano kasi walang pangalan, ayoko lang talaga ituro kasi baka bawal. Siyempre, student ako. Ang magtuturo niya sa accountancy, yung accountancy pangalan, siyempre CPA. Siya yung expert. Ako naman, pwede ko sana ituro yung mga basic lang, pero wag muna kasi hindi ko pa ready. Walang pangalan. Baka ako pa magkamali. Baka kasi yung mga nanonood dyan about sa CPA, ako pa mapapagalitan. Walang pangalan. Pag debt po kasi, pag debt, utang yun. Lang yun ng pangalan. Bala ko lang sana ituro yung mga basic accounting, kaya lang, nag-iisip-isip din ako. Baka ako pa magkakamali. Baka ikalat pa yung mga CPA na ako pa talaga nagtuturo ng mga accounting na walang kalisen-lisensya, walang pangalan. Na-busy na kasi ako nagre-review ng... Good luck po sa iyo, Michael Rodriguez. Sana makapasa ka para magiging certified civil engineer. Kaya mo yan. In the Jesus name, makapasa ka. Pero, walang pangalan yung kusa na itim. Hindi rin biro ang pag-aaral sa accountancy. Hindi ko alam kung bakit eh. Kaya na-scam din ako kasi akala ko madali ang course namin eh. Hoping, pray na malalayo ang mararating mo. Opo, sana nga po kay God po ako nagtitiwala. Si God po makakalam dyan, okay? Oo, related yan sa accountancy, basic mathematics. So, tama po kayo, Michael Rodriguez. Pero sa engineering, maraming math yan kasi higher math po kasi ang engineering eh.
Thank you po sa pag-send ng badges po kay Michael Rodriguez. Thank you po. O, tama. Yan yung sinabi ko. Di ba nagpapautang ka sa kaibigan mo, kinaunan? Totoo naman eh. Alam mo man, di naging masama mangutang. Ang masama, hindi nagbabayad. Kaya, good luck sa inyo mga palautang dyan. Bahala kayo sa buhay nyo. Oo, totoo yan, Michael. Nangyayari sa totoong buhay. Na kunwari, pagpapautang, pag siningil, galit. Wala na. Bad trips ang tawag doon. Or counted as of debt. Tama po. Tama po kaya Michael Rodriguez. Accountancy talaga. Tapos Michael Rodriguez. Ano po course nyo college? Accountancy po. Renz? No. Ay, opo, Engineer Angelo, hello po, shout po, Engineer, hello po. Layer po ang gupit ko. Napilitan lang talaga kasi gusto ko lang sana magpahaba ng buhok, kaya lang. Sabi nga daw, magpagupit ka na, haba ng buhok mo. Mukha ka lang nagsusot ka ng helmet. So, yun, I just na talaga, nagpagupit ako. Di ko na alam, gugupitan ko eh. So, layer yung pinagupit ko. Para magkamalang kasi si Lee Min-ho. Hindi ako si Lee Min-ho. Gusto ko si Justin Bieber. Ay, thank you po, Marja Rodriguez. Ay, hello po, user 93, si here. Civil engineer o civil estudyante ka pala. Shoutout sa'yo, user 93 Thank you, Marja Rodriguez. Isa nyo hotcut man, idol. Ikaw din, idol. Salamat din po. Wala kasi ako maisip na igugupitan ko. MSI Cute, ha? Salamat po. Ay, thank you po, Benny Walls sa pag-send ng badges. Thank you po. Gelay! Namiss kita! Natutulog si Kinky sa kabilang kwarto. Sayang. Oo. Natulog po si Kinky. Thank you po, letter A thank you po, Ate Gela, sa pag-send ng badges. Opo, familiar po. Layer po ang ginupitan ko. Ay, thank you po, Brownie. Thank you po, Bini. Ay, oo, baka busy ka ata. Sige, start na tayo. Yung request po ni yung isang viewers natin, Fermat last theorem daw. Tignan natin. Tapos nakikita-kita sa FAY. Opo, Tigelay. Paano po makuha yung angles formed by secant? Ekoy, wait lang po. Wait lang ha. So, habang sinesearch ko, so paki-screenshot nyo if gusto nyo. Okay. Sige lang. Fermat last theorem. Parang yata yan, ito yung pinakamahirap na isolve hanggang na hindi pa na-discover yung Fermat last theorem. Titignan natin, search ko lang para sigurado tayo. Fermat, tingnan natin. Ay, okay. May na-discover na pala. Sino nagko-comment dyan sa Fermat last theorem? Ito, may na-discover na si, Underwipes. Sige, natin. Summaries ko lang kasi hindi ko naman kayo i-discuss yun. So, Fermat last theorem. Ano yun? Ano yung ibig sabihin ng Fermat last theorem? Syempre, ano pa nga ba? Sino ba nag-invent ito? Syempre, si Fermat ang nag-discover yan. Di Fermat. Isa siyang French mathematician. So, siya yung nag-invento, siya yung nag-discover. Perfect di Fermat ang tawag doon, ha? Ano yun? Ano ibig sabihin nun? 1637 ang na-discover daw ang kanya formula niya. Or siya yung nag-invento niya. Okay? So, anong formula yon? May nag-request sa akin isang nagko-comment. This is good po yung Fermat last theorem. Paalala ko lang, summaries ko po to kasi hindi ko naman po alam ng ganito. Kasi, higher math po kasi to. So, laking pasasalamat kay Andrew Wipes kasi siya na-discover ng kanyang proof niya. So, itong formula, ang formula niya will be the x raised to the power of n
plus y raised to power of n is equal to z raised to power of n. Ito po yung formula for the Fermat last theorem. So, ang nag-invento to ang nag-discover tong proof na to, yung proof niya by Andrew Wiles. Wiles, W-I-L-E-S. Isa siyang British mathematician na buhay pa siya hanggang ngayon, guys. So, British mathematician to, si Andrew Wiles. I'm sorry, urong ko muna to. Mathematician. So, kayo maniwala, pwede din panoorin sa YouTube channel niya, no, ni Andrew Wiles. Search niya, Fermat last theorem. May proof na po yan. Ibig sabihin, may kasagutan na. Isa ito sa 10 na pinakamahirap at hindi pa na-discover ng mathematical equation. Eh na yun, pinunok na pala ni Andrew Wiles. Hindi ko alam kung anong year yun eh. So, search ko muna to. Para sigurado tayo. Nasolve na daw to ni Andrew Wiles. So, wait lang. Hirap kaya ng ganun. Hindi ko kaya yung ganun. O, published 1995 yung na-discover. Teka lang. Wait lang. Search ko muna sa Google. Para sigurado tayo, guys. Aba. Ito na po yung yung Wikipedia niya. O, Fermat last theorem. Binasa ko to sa Wikipedia. O. 1637 ang tagal. Hindi pa tayo pinanganak yan. 1637 ang kanyang inibento or na-discover ni Pierre Fermat. I'm sorry, mali pala spelling ng Pierre. Pierre ba yun? Ayan, double R po kasi yan. Oh. Na-release daw yung formula niya is 1994, pero release lang naman. Ibig sabihin, may papakita ng kanyang formula niya. Pero na-publish na daw yung kanyang formula niya, yung proof niya na galing kay Pierre Fermat in 1995. Pinablish na daw. So, sinali niya sa libro. So, yun lang yun. Ito po yung pantunayan, ha? Ito na yun. Hindi ko alam. Binasa ko lang, ha? Pero hindi naman ako tatanungin kung tatanungin mo ko. Hindi naman ako masyadong expert pagdating sa matematika. Math lover talaga ako. So, eto nga, pinabasa ko lang ito para may may gano'n naman. Pero ang hirap naman yung Fermat theorem. Pwede nyo basahin yan sa Wikipedia. Fermat last theorem. Okay? Ganun lang yan. So, x raised to the power of n plus y raised to the power of n is equal to z raised to the power of n. Di ba sa Pythagorean theorem, pag Pythagorean theorem is c square is equal to a square plus b square. Dito puro square lang po. Dito sa yung Fermat last theorem, puro n lang po to. Kahit anong numbers, basta ikaw mismo bahala mag-isip ka lang, yung huling ito is pareho din. Pareho ang number, ang given mo, dito pareho din. Kaya na-discover to ni Andrew Wiles. Di ba? Hindi ko na po i-discuss kasi summarize lang po to. Hindi ko naman kayo i-discuss yan kasi higher math po to. Okay? Salamat! Summarize lang po to. Ito po si Andrew Wiles, kung papakilala niyo si Andrew Wiles. Ito po si Andrew Wiles. Oh. Ito po siya. Siya yung na-discover. Siya yung nag-proof ng kanyang proof ni Pierre Fermat. Yung Fermat last theorem. Siya yung na-invento niya. Siya yung sumagot lang yun. So, okay na tayo, di ba? Wala na tayong problema. Ano ba yung meron yung pinaggagawa mo? So, back muna tayo sa comments. Angles form by second. Sana lang yung request nyo, ha? Hindi ko naman po maalala. Pag second po kasi, halimbawa, second. Ay, iba namang second, iba ng tangent. Ang tangent po kasi, ang tangent, di ba, lapas ng circle. Pag nagkaroon ka ng dikit dun sa line natin, touch po the point yan, tangent na tawag doon. Ang second po kasi, kung ari circle, yung mismo nasa loob ng
ng circle natin, pero wag lang gigit na. Ang tawag dun, secant. Teka lang. Angle bisecant. Hindi ko pa pinag-aralan yan, no? During on angles formed by secant and tangent. Ito na po. Ito na po yun, ano. Anong pangalan na, no? Echo. Ito. Search mo na lang sa Google para sigurado tayo. Ayan. Yung pinakalabas ng angle, ang tawag doon, exterior kasi labas yan. So, nagkakaroon lang siya ng dalawang second dito. Ito yung tangent, yung mismong isang touch lang na nakapatikit doon sa edge ng circle natin. Ang tawag doon, tangent. Pero may second naman siya. So, aralin natin sa susunod sa geometry. Sa request mo, echo, okay? Salamat. Computation, hindi ko lang paano kinukompute. So, malalaman natin sa video yan, echo. So, i-search mo na lang sa YouTube channel. Nagmamadali ka. I-discuss ko po yan sa susunod na lang po yung angles by born by second. Okay? Salamat. Ay, may Michael Rodriguez, 1/x. Oh. Ok lang te, wag mo lang ipakitan si Kim, baka maban ka, bawal bata sa live eh. Oh, basta may kasamang adult, letter A, oh. Hindi naman ako binabawalan eh. Marunong ka po mag-algebra, Mary, ang paturo naman po. Pero hindi masyado, Michael. Linear algebra, di ko naman alam. Yung pa kaya abstract algebra, hindi po rin alam. May mga basic lang, yung sa high school, Michael Rodriguez. Ayan, double R po. Ay, hello po, sir. So, hello po, sir Nate. Good afternoon po. Dinoble check ko na pa yung spelling ha. Double R po. Thank you po sa pag-send ng badge po kay Sir Nate. Saan papunta sulat mo po? Ito na po yan. Inurong ko na po. Ubus na tayong oras nito. Thank you po, Jenny, sa pag-send ng budgets. Ba't po di pa lo? Ano yung lo? Lo na, Lin. Thank you po sa pag-send ng batch po kay Hachi. Daw. Wala masabi. Jeannie, thank you rin. Oh, galing, di ba? Sinerch ko lang po sa Google para sigurado tayo ako pa mamapapahiya. Huwag mag-refer sa Wikipedia, kids. Bakit naman po? Bakit? Wikipedia is not a reliable source. Ganun po ba? Ewan ko, tanong mo na lang sa may-ari ng Wikipedia kasi meron sa kanila yung may nagkakaroon kasi ng plagiarism. Ganun po ba? Yan lang kasi kinukuha lang namin pag nag-assignment kami, user. Okay lang po. Ay, patay. Ma'am, pa-discuss ng mathematical introduction for my exam tomorrow. Hindi ko po alam yung mathematical introduction eh. Sige, try ko, Rodney. Di ba? All resources is not reliable. Ewan ko ba sa mga ganun kasi marami kasi nagpe-plagiarize ng mga assignment. Kaya, baka iba, hindi tama yung information. Ganun. There is a reliable source such as NCBI or CDC. Ano yung CDC? Browser ba yung CDC? Hindi ko rin alam eh. Rodney, sandali lang po. Pag ibibigyan kita pagkatataon, hindi ko naman alam yung mathematical induction eh. Ay, di ko po alam yung deeper annuity. Hindi pa ako kumukuha ng mga yung ano ba tawag doon? Management accounting po yan, yung deeper annuity. Wala pong alam sa deeper annuity. Pag annuity kasi isang taong po yan. Okay. Uy, may nag-aaway dito, number user, oh. Rodney, saglit lang po. They use it in research. Kailangan ba nandoon ka para mag-simulasis? Ay, putik. Grabe naman yan. Do not use Wikipedia. It is not a credible reality source. Ito po ang information din. Okay. Totoo po yan, Sir Nate. Misok po kasi sa Wikipedia, ine-edit nila yung mga information.
I am sharing my knowledge para hindi gamitin ang Wikipedia. Sumasabat ka, halatang walang laman ang... Sino nag-aaway dito? May nagmamakaawa si Rodney. Oy, may plug na dito. Huwag na kayo mag-aaway, may nagpa-plug na. Oh. Permat po, permat. Uy. Nako, baka maban yung account ko, ay yung ano ko, live stream, ay yung mga live streaming. Wala po tong enjoyment, gabi ka naman. Thank you po sa pag-send ng gifted buckets. May dami nag-aaway dito. May God bless you. My God bless you. Different daw po yun. Sige po, akala ko basher ka eh. Huwag na kayo mag-away. Wala naman pa tayong magagawa sa mundo natin eh. Ano natin, awayin natin si Wikipedia, diba? Cheris. Ano po yung cardinal numbers? Sandit lang po. Dati encoder po ko, PH. Thank you po sa pag-send ng batches po kay Tara kay Luna. Hello po, ma'am. Opo, ma'am Luna. Layer po yung gupit ko. Kaya ganun. Wala po akong maisip. Ganun talaga. Cardinal numbers. Numbers daw po. Teka. Yung request daw po ng mathematical introduction. Ano daw? Unahin natin yung cardinals para sigurado tayo. Cardinals. Cardinal numbers. Ito na po yung cardinal numbers po, oh. Sino anong pangalan ito yung nag-request? Ito po, cardinal numbers, oh. 1, pag sinabing 1, number po. Yung word, pinaka-word niya, 1, 2, 3, 4, 5, yan. Yan na po yun. Hedge mo na lang, okay? Technique na ako. Tama po si Sir Nick. Continue what doing is listening to doing to base on the reality. Opo, sige, sa susunod din ako makagamit ng Wikipedia. Isa po kasi sa Wikipedia, ang dami nagpe-pediarize dyan, user, oo. Sama na nga klase ko, huwag ka maniniwala sa Wikipedia dyan. Hindi po siya reliable resources yan. Misa pa nga, nagpe-pediarize po yung mga sagot eh. Hindi naman kanya. Sino ba may sabi ng mathematical induction? Wait lang, may nagpaparequest eh. Induction. Ano nga, induction? Uy, nagkakapag-plug na ako. Mathematical, ano ba yung mathematical induction? Yan, ito, meron na. Proving pala, Rodney! Ayan naman pala. Ito na po, sir. Ibig sabihin nun, ngayon ko nalalaman, Rodney, yung magpo-prove ka, di ba? Proving ang tawag doon, Rodney. Halimbawa, di ba, yung question mo is, kunwari lang naman summarize po to, Rodney. O kunwari, yung mismong given is yung quadratic equation. Gawin mo yung quadratic formula. So, proving quadratic formula, kaya nyo po. So, pwede nyo ilista yan, tapos may reason po yan. So, ganun po yung mathematical induction. So, meron pa dito. Ayan po. Yan, ipoprove lang po yan. Sa pag sinabing prove, yung papatunayan mo, paano nga ba sinasagot yung tanong mo? So, patunayan mo. Kasi, syempre, yung reason mo, lalagay mo lang sa computation mo. Like example, paano pa kinukuha yung quadratic formula? Na nanggaling po dun sa may quadratic equation. So, magpo-prove ka. So, maipakita mo yung computation mo. Then, yung reason, yung kabila, maglalagay ka. Anong reason? So, sabi doon,
divide boses by 2, nagsasquared boses, ang yan ay ipapatunay na nag-proof ka ng answer mo. Yan ang tinatawag na mathematical proof. Yun lang pala yun. Sa geometry, mas maraming po yan, Rodney. May proving ang tawag doon. Direct proving, tsaka indirect proving. Pero hindi ko na maalala kasi matagal na kasi. High school pa nga ako noon, Rodney. Hindi pa ako sigurado to. Pero iba sa inyo. Ito po, Rodney, oh. Search mo na lang doon sa YouTube, sa YouTube may nagpo-post yan about sa mathematical deduction. O, di ba? Yun lang, summarize ko lang po para baka sakali. Okay, na tayo. Yung cardinals number po is yung number po, hindi po yung word. Okay. There are 5 apples in the basket. 5 is the cardinal number. Okay po. Gets ko na po. Elementary pa nga yan, ha. Tama daw, tama. Hi, Buttercup talaga. Hi po. RG. Di po ako si Buttercup. Kasi kulay green yung suot ko eh. Example pa ng pagkuha ng square root. Mag-memorize ko na po, Bert. Meron na po ako sa YouTube channel ko, Miriam Flores. May nagpo-post din ako sa TikTok account yung mga simplest technique doon about sa pagkuha ng square root na hindi na kailangan ng calculator, Bert. Punta kayo doon sa TikTok account ko, ha. May nagpost ako doon sa pagkuha ng square root ng hindi na kailangan ng calculator tapos 4 digit pa. Meron ako post doon. Okay, Bert. Salamat. Parang divide lang daw po yun. Meron ako pong post na ganyan. Tips paano pa ma-memorize ang trigoid identities. So, ganito yan, So, panoorin mo po yung YouTube channel ko. Meron akong post dyan about sa magic hexagon. Ano po siya? Math hack po. Meron akong video dyan sa live streaming ko. Yung parang hexagon, parang piatos. Hindi mo na kayo i-memorize siya, mag-discard ka na lang. Halimbawa, yung reciprocal identities, kung ano yung nakatapat, yun ang sagot mo. Halimbawa, yung sign. Di ba yung sign nasa taas? Ano yung katapat ng sign? Eh di yung cotangent, di ba? Yun. Hindi mo na kayo i-memorize siya, Beelzebub. Meron akong video dyan sa YouTube channel ko, Miriam Flores. Kung mapapanood mo yung mga magic hexagon, yung trigo identities, hindi na kailangang i-memorize siya. Pwede mo na i-discard yun sa pamamagitan ng hexagon or yung parang piyatas ng drawing, kaya gano'n. Salamat! Multiplication table. Hindi po ako nagtuturo ng chemistry, masakit sa uli yan. Aaron, hindi po. Paano mag-long division ng 3 to 4 digit? Grade 10 na rin di po ako marunong. Ganun ba? Wait lang. Magic hexagon ko, Aaron. Thank you. Dali-dali mo ng long division, 3. Ganito. Brahin ko muna to. Ganyan, pero habang nagsasagot, sa pakaisagot na lang po. Tuturuan ko po si Bont. Sige, another example muna tayo. Wala na po ang example. Paano what if yung ganito? So, 2 square root of 12a times 3 square root of 2a. So, sagutan niyo yan, ha? I'm sorry. Long division ba? 3 digit, kunwari ganito. So, 121 divided by 3 digit to, ha? Baka naman 3 digit to 3 digit, mas mahirap na yun. Let's say mga 121 tapos 1 times 242. Kunwari lang Bond, ito, 3 digit yan.
3 digit, 3 digit. Kailangan mo i-memorize mo yung mga multiplication table ng ganyan. Huwag ka na lang, kasi malaki. So, kailangan, yung divisor mo, hindi po siya lalampas ng 121. So, mag-isip ka kung i-divide mo sa 121 na hindi kailangan ilampas o sakto lang. So, let's say 121 times 1. So, sakto na to. So, 1. Dito, 1. Then, subtract. Na. So, 0. Kaya lang, bring down 2. Lang. 0 na po yan. So, try natin sa calculator. Para sigurado tayo. Zero yan. Kasi cannot be 2 eh. Bring down 4, 0 pa rin to. 2. Ito, sakto na to. 2 yan. So, 242. So, wala na. Hindi po yung X ang lalagay dyan, Bon? Kundi 0 po yan. So, double check natin kung tatama. Para tayo calculator. So, 121,242 divided by 121. 1,202. Kailangan, Bon, kasi kailangan mag-practice ka lang mag-divide. Digit to per digit po tayo, Bon. Wag pag naghihirapan ka sa 3 digit, magbalik ka na lang sa 1 digit muna, may master mo muna. Alam mo, may 3 digit, at kung ano yung given ng divisor, kung ano yung kapantay ng dividend mo, dito ka mag-uumpisa. Yun lang yun. Kung ay maniwala, dito ka sa digit per digit, ang kasang problema, 0 lang lalabas, kaya lang pangit tignan. Kung ano yung given ng divisor, let's say 3 digit, 3 digit din ang divisor natin. Dito ka mag-uumpisa. Tsaka ka na mag-divide. Huwag ka na magtali kasi mas mahihirapan ka. Ang mas maigi na lang talaga, mag-multiplication table ka na lang ng 121 na kailangan hindi siya lalampas ng 121. Kailangan make sure ba na mag-memorize ka na talaga ng multiplication table kasi mahalaga yan. Let's say, di ba, 121 divided by 121, 1 lagapas. Pero ang pagsulat nito, nasa dulo. Kasi 3 digit tayo, di ba? So, 1 times 121 be 121. So, sakto siya. Di ba? Process na para sa hanggang matapos. Pero ang problema nga, Bon, kapag tinuloy-tuloy mo po yung pag-divide, magkakaroon ka ng decimal part or decimal number. Dito, tapos itutuloy-tuloy mo. Maglalagay ka na 0 for here. Hindi ko alam kung hanggat saan ang kaya mong sagutin. Pero nakatipende po yan sa mga teacher nyo. Pag walang katapusan ang question nyo, mag-run off ka na lang, Bon. Nakatipende yan sa teacher mo, sa utos ng teacher mo, kung mag-run off o hindi. Sige, practice lang kailangan dyan, Bon. Multiplication is key, mahalaga yan. So, salamat, Bon. Sana may tindami sinasabi ko, Dahan-dahan sa pagdidivide. So, yung divisor is 3. Doon na sa dividend, 3 digit. Magdi-divide ka. Pag dito, di ba 0 yan? Bring down to, hindi mo na kayo i-divide yan, Bon. Kasi, do divide by 121. Cannot be yun. So, gawin mo 0 na lang. 0 times 121, di 0. Bring down, hanggang sa mag-complete, magdi-divide ka. Pag nagkakaproblema yung dito mo, yung long process mo, is walang katapusan, magdadagdag ka ng 0, tapos magbe-bring down ka. Ang problema nga lang dyan, pag di-divide ang decimal number, mas mahirap na yun. Mag-round off ka na lang, Bon. Okay? Gets nyo? Ken Ivan Medina, thank you po sa pag-like ng reactor. Ready na, memorize. Thank you po, Era, sa pag... Ay, yung penguin! Thank you po! Salamat! May penguin mo na ako! Alin po yung variable? Alin po? Hindi, ito po yung papasagutan nyo kasi ang discussion natin na yung, Bon, is all about yung multiplication of radicals. Eh, since elementary ka, hindi mo alam yan, Bon. Anong grade mo na ba, Bon? Grade 10 ka pa. Ay, grade 10! Meron ka ng ganito. Multiplication of radicals kasi may kasama siyang variable, hindi yung mawawala.
Tama. Tama po. Zeros daw. Synthetic division? Akala ko yung synthetic division po kasi, Bon, kapag yung given mo is polynomial. Pero madalang synthetic division. Huwag ka na lamang mag-Riemann theorem kasi mas mahirap yun. Pero pag di-divide ganito, akala ko mga numbers lang. Easy lang daw po, easy lang. Ay, Aaron, meron na po ako sa YouTube channel ko, yung derivatives of logarithm. Punta kayo doon sa channel ko, Miriam Flores, Aaron. Pwede nyo panoorin yung derivatives of the logarithm. Meron na akong video nun. Nag-live din ako dati sa basic calculus. Punta kayo doon, Miriam Flores, ha? At pakisubscribe naman, baka naman. Kailangan, Bon, marunong ka talaga mag-discarte. Isipin mo, 121, di ba? I-divide mo to. So, sakto to, 1. Mag-multiply ka. 121 times 1, 121 times 2, hanggang 100 times 9 pa lang. Kailangan mag-practice ka rin. Mas mahirap lang yan, multiplication, Bon. Thank you pa sa pag-send ng badge po kay Penguin. Penguin talaga. Baby Penguin? Paano po yung arithmetic? Arithmetic is the number po, yes, we. Ang dami na yata alias dito. Baka po long division man polynomial ang tinatanong. Ay, oo. Meron na po ako sa video yan, Bon, oh. Limbawa, Bon, mag-synthetic division ka na lang, Bon. Pag synthetic division pinag-uusapan, ang kinukuha lang po is yung mga numerical coefficient. Kailangan yung given niya, kompleto po siya. Pag kulang, pwede mo siya dagdagan. Let's say, ang nawawala is x cube. Lagyan mo, 0. Yung nga, pag synthetic division, ikumpleto mo yung given ng polynomial natin bago ka mag-synthetic division. Huwag ka na lang mag-Riemann theorem, maluloko ka lang yan, Bon. Masasakit ang ulo mo dyan. Baka lang. Thank you. Paano po solve yung volume of rectangular pyramid? Hindi ko po maalala yan, meron din. BS Accountancy po ako hanggang second year college po. Numbers po to Swiss, kaya lang nakakalimutan ko. May sagot na dito? Ganito, Bon, synthetic, pag-usapan natin. Ano yung sagot na dito? Bon, ganito, mag-synthetic division ka na lang. Let's see, halimbawa. Ano bang mga halimbawa? So, let's say, x cubed plus 2x plus 1 divided by, given pa lang to, Bon, x minus 3. Using the synthetic division. Halos kompleto naman siya, Bon. Ay, parang kulang. Kinompleto ka na, Bon, Ay, Bon, makinig ka. Ito halos yung given niya is polynomial function, polynomial given, polynomial expression is kompleto. So, yung cubic term, quadratic term, linear term, tsaka constant, kompleto. So, pwede ka na mag-synthetic division if gusto mo. Kung ayaw mo, Riemann theorem ka na lang. Bahala ka na sa buhay yung gusto mo. Paras-paras naman yung answer, di ba? So, pag synthetic, so 1 to negative 1, tapos 1, tapos di ba yung negative 3, gawin natin positive 3. Yun lang yan. Doon. Ganun. So, bring down 1. 1 times 3 will be 3. 2 plus 3 is 5. 5 times 3 is 15. 14. 14 times 3. 3 times 4 is 12. 31. 42. Ang tawag dyan, synthetic division, Bon. So, ang remainder will be the 43. So, gawin na natin yung itong expression na to. Translate into polynomial expression. So, ito, minus mo to para maging 2 na siya. So, 3 minus 1 will be 2. Constant, linear term, quadratic term. So, explain natin. So, 1x squared plus 5x raised to the power of 1. Para sa slow lang to, Bon, plus 14x to the 0 power.
Ito ang tawag dyan remainder kasi siya yung pinakaduro bon. So, translate natin. So, simplify. So, x squared plus 5x plus 40. Remainder, 43 over x minus 3. Ano lang yan? Synthetic division ng tawag doon. Alin po ba? Ma'am, what if one of it is imaginary? Na alin? Indicates of what nga, ma'am? Na alin? Ano po? Parang kulang yata yung tanong nyo. Imaginary na alin? Ito? Itong question na to? Teka lang, babalikan ko na lang Ano ba? Naiintindihan mo na, mag-synthetic division ka na lang, Bon. May sumagot na ba, guys? Ito, 2, square root of 12a times 3, square root of 2a. Wala na ba? Nagagat na sa slide spread. Rectangular pyramid. Alam ko may formula yan for the volume of rectangular pyramid, Nobel Prize. Pakita ko nun sa Google Nakalimutan ko sa geometry ata yun mag-solve ng pyramid. Baka proving to. May formula naman yan, di ba? So, rectangular pyramid, rectangular. Ito na po, rectangular pyramid. Formula ba? Ito na po yung formula. For the rectangular, volume of rectangular pyramid. Ito na yan. Yan. Tapos papakita mo yung proving. May problem solving po kasi yung rectangular pyramid Kaya sa geometry pala, more on analysis siya kasi maraming more problem nyo sa geometry. Ito na po yan. May formula na kailangan natin sundan yan, Noel. Ano sagot dito? Wala na ba sumagot? Wala na ba? Imaginary yung extern. Alin? Wala akong maalala. Kasi ang tinatanong kasi nagko-comment kung paano daw yung long division yung about sa polynomial. What if yung tinatanong mo tama ka? Imaginary. So kung gagamitin mo yung quadratic formula, nakatipindi sa sitwasyon ng pagko-compute mo. Kapag yung di ba yung quadratic equation ng given, hindi lahat ng quadratic equation is factorable. Tandaan mo, recall. Oo. Hindi lahat ng yung mga given ng quadratic equation by factoring is hindi po siya factorable. Tama po, Draco. Palapakan natin. Oo. What if yung sa yung by graph of polynomial function? Or, halimbawa, x to the raised to the power of 4. Pa ng rational zeros theorem. Tapos pagkatapos na nasa pangatlo ka ng terms mo, kukuha ka pa ng yung mga quadratic term mo. Alam problema, tinatamad ka mag-factoring. Sa mag-quadratic formula ka na lang. Kung kukunin mo yung quadratic formula mo, huwag ka na lang mag-ganyan. Tama. For the checking use factoring, tama po. Draco. May nagtanong kasi, ganun ba? Di kasi ako nagtuturo about sa mga examination Baka si Sir Tokwa makakatulong din. Si Sir Tokwa po kasi, lagi po yung nagla-live yan about sa civil service. Mathematics din ang madalas tinuturo niya. Baka mamayang gabi, baka magtuturo si Sir Tokwa at pwede niyo tanungin. Ang tinuturo niya about sa examination, sa civil service exam. Baka ganun. Kung tatanungin mo ko imaginary ang lumalabas yan pag nag-aano ka ng quadratic formula.
Kasi nag-iisip ka ng factoring eh. Pag magpa-factoring, mag-iisip ka, what if yung magaganyan, hati-hati mo, hindi mo na kaya i-factorable. Mag-quadratic formula ka na lang, kung malumalabas ang imaginary, yun na yun. So, yun yun. Imaginary, malalabas. Nakatipende sa sitwasyon ng computation mo. Minsan kasi, imbes na imaginary, mga irrational number ata yun siguro. Nakatipende po yun. Kung eksakto yung yung dalawang roots mo, it means numbers lang lumalabas. Ibig sabihin, factorable ng isang given mo. Pag hindi po siya factorable ng given mo, hindi siya nagkakaroon ng whole number, tapos may halo pang imaginary, may small letter I, tapos may rational number, hindi po siya factorable yun. Ganun ang sitwasyon dun sa, sa pagkukompute ng quadratic, yung given na quadratic equation mo. Kaya I use the quadratic formula para komportable kung ano ba talaga sagot mo. Okay? Wala po akong GenMath. Hindi pa ako nagtuturo ng GenMath. Pasensya na. Pang-research naman po, wala pa po eh. Hindi pa ako nagtuturo. Actually, sa Sir Talk 1, nagtuturo din ng GenMath. Siya, licensed professional teacher po kasi si Sir Talk 1. Okay, ganyan tayo. So, ayan. So, gagawin natin dyan. Ano pa nga ba? E di multiply mo to. So, 2 times 3, di 6. Kapag pares ang indices, pwede ka mag-multiply sa loob na. So, 12 times 2 is will be 24. A times A is adding the exponent. Pakisaulado naman yung adding the exponent. So, kapag pares ang base, adding the exponent. So, 1 plus 1, 2. So, A squared na siya. Then, factor out ng 24 na kailangan natin mailabas yung purpose square. 6 copy 6. Ay di, So, 4 times 6. A squared, di na kailangan A squared kasi may ilalabas yung A squared, di ba? So, dito mo na yung 6 kasi di namang purpose square ang 6, di ba? So, may lalabas yung 4 tsaka A square. So, purpose square naman siya. So, square of 4 tsaka A square is, yung formula is 2. So, 6 times 2. Yung A square natin, since pares ang index natin tsaka exponents, cancel out, imagine na lang, may lalabas yung A, di ba? Times A. Square root of 6. Di 12. A square root of 6. Ano yun? Yun lang. Wala na ba? So, same indices po na tayo Mamaya na ating difference indices. Sige, screenshot nyo na lang. 6 viewers na, guys. 1.2k na. Salamat po. So, babarahin ko muna tayo guys another example muna tayo sa same indices. Paano what if ito nagkakaroon ng ganyan yung sitwasyon? So, square root of 2 times quantity of square root of 3 plus 2 square root of 5 close parenthesis. Sobrang dali lang naman. Distributive property lang yan. Yun lang yun. So, kung yung ilaw, parang dilim. Ano sagot guys? Sa mga nakakalam dyan, distribute lang naman, di ba? Lapit na ako matapos nito. Paano yan? Di ko alam yan. So, sige, balikan natin JB. Hindi niya alam. Bakit naman kasi yung walang kaalam-alam, kaya ganun. Okay, sige, magbibigay ako ng 60 seconds.
Okay? Solve na. Sa mga nakakalam dyan. Sige, manood ka na lang GB para malaman kung ano yung gagawin mo. Kaya ka nga kasi lahat ng tao walang bobo sa buong mundo natin. Iba kasi, yung iba naman kasi ginagawa ng mahinang utak kasi tinatamad na mag-aral. Hindi ko lang sinasabi ng gano'n kasi meron to the point kasi kahit nga yung mga special na child na people kahit na mahinang ulo nila natututo sila. Magaling sila about sa mga arts. Kaya saludo ko sa mga special child na estudyante. Kaya gano'n Lahat ng tao walang bobo sa buong mundo natin. Lahat sila matalino. Kaya tayo tinatawag ng bobo kasi mahina po tayo sa pag-aaral natin. Mahina tayo sa lahat ng subject. Kaya gano'n. Kaya nag-excel, di kaya ng utak natin. Ay, may nagsabi, square root of 6 plus 4, square root of 10. Charot. Ha, naman na. Namumula lang. Thank you po sa pag-send ng budgets po kay Jerry. Sige na, balikan natin. Tapos na yung 1 minute. Distribute lang naman. Ano pang pangalan mo? JB? JB, manood ka. Pag distribute, i-multiply mo yung katabi. No? Yun lang yun. Kaya nga distribute Multiply, JB. Ganito. So, square root of 2 times square root of 3. Sulatin mo natin yung square root natin. So, 2 times 3, pwede yung ibagdikit. Hindi ka, kampante. Pag hindi ka pa sigurado. So, 2 times 3, tapos, plus, square root of 2 times, square root of 2 times, plus, square root of 2, ulitin natin, square root of 2 times positive 2 square root of 5. So, sulatan na nga natin. So, 2 square root of 2 plus 5. Multiply mo lang. So, 2 times 3 will be 6. Square root of 6 plus 2. Copy yung 2. Yung numerical coefficient natin. Copy yung radical side. 2 times 5 will be 10. Wala po tayong magagawa dyan. JB, yun talaga ang tamang sagot dyan. Galing talaga ni Oh, mali pala. Muti ka na, Jerry. Ito na talaga tamang sagot dyan. Yun lang. Distribute lang naman yung ganito lang. Pag nakakita ka ng parang ganitong writing, ang tawag dyan, distributed property. Kuya, tinidistribute dyan. Kasi may multiply lang naman, di ba? Wrong T daw. Wrong po talaga yung sagot nyo. O, sige, isa pa. Alam mo na, JB, isa pa ha, ikaw magre-recitation. Ganun din to, madali lang yan. Square root of x times 2, square root of x minus 3, square root of 2, close parenthesis. Ang dali-dali lang naman yan, distribute lang naman. Kung ano yung question, ganun lang gagawin mo sa solution mo. Parang ka lang nagpa-practice. Ganun lang yun. Distribute property lang naman Napakadali yan. Very basic para sa inyo. Ano sagot dyan? Papahinga muna ako Sunod naman yung yung pinakamahirap dito. Wala na ba? Sino magsasagot dito? Ganun, kung ano yung question niya, yung solution, ganun na din to. I-apply mo dito. Para ka na nagpa-practice, yun lang. Hello? May agad. Anong ulam? Ulam. Ay, pwede. Kakain ako mamaya. Para sa Sa susunod na live, baka mamayang gabi pa ako magla-live. Ito yung didiscuss ka natin. Difference. Sa'yo. Sumakit yung mata ko sa kaka-cellphone. Kaya ganun. Tayo mo na iba. Kasi madilim. Oo, kasi umuulan. Wala na masasagot dyan, guys. Itong question, napakadali lang ng kuya.
Uy, thank you po sa pag-send ng gifted batches galing kay Milko Beach. O, anong sagot, guys? Kung nyo lang, sasagutan natin yan. Wala na ba si ibang sasagot? Nakapapaus na ako. Hindi po, kalang isolve po yan, Jan Pao. Oh. Ito yung question na, guys. Ito question. Multiplication of radicals muna tayo, guys. Multiplication of radicals po yan. So, itong question, sa square root of x times quantity of 2, square root of x minus 3, square root of 2, close parenthesis. Hindi pa po yung isi-simplify. Kailangan isolve mo ulit yan. John Paul. Hirap talaga magturo. Malamang, syempre, ano pa nga ba? Ano ba naman yun? Yan ba talaga sagot mo? Hindi pa yan, kailangan i-solve yan gamit ang multiplication of radicals. Distributive property po to, guys, ha? Kung tatanungin mo, Champal, simplify, what if yung ganito? Square root of 30. Kaya mo ba i-factor out para may ilabas yung purpose word? Syempre hindi. Sagot na po yan. Wala nang po tayo magagawa. So, nakasimplify na po to. Kung tatanungin yung math teacher nyo, ay kailangan natin i-decimal yan. Oo. Pero, bawal ng calculator pag algebra yan. Eto, pwede isagot yan. Yung question mo is square root of 30, hindi na kaya ito i-simplify kasi simplest na eh. Kung ayaw maniwala sa factor out so 30. Factor out, use the prime factorization. So, factor 3 to. So, will be the 2 times 15, tapos, ano pa, 3 times 5. Oh. Hindi naman kaya ano to, purpose ko. Wala na yan, kasi prime numbers kasi pagdating mo sa simplifying square root. Kaya ganun. Wala tayong magagawa eh. Pag translate mo sa calculator, what something, wala. Kaso bawal na kasi ang calculator pag algebra. So, exact answer na tumatanggap yan. Ganito. Minsan kasi may professor na nagre-request sila na, nagpaparequest sila na ipa-translate ito into decimal number. Pero bawal na calculator. Hi Jessie, hello po Jessie. Nako, may nangulado kay Jerry. Tignan lang natin. Bakit charot? Wabi ko naman. Naku, wala na. Charot lang talaga. Square of 2x cubed minus 3x squared of 2x. Yan. Topic namin yan na yun. Okay, tama kaya 2. Kasi ito kasi tanong, naghahanap ng simplest form, yung square root of 30, hindi naman kaya ano to. Ayun na. Hindi po siya perfect, hindi po siya ma-request na ano yan, na perfect square. Na ganyan kasi, pag in-compute mo sa calculator, may lalabas, may decimal point niya. Kasi nakasimplest na po yan. Sample lang naman may nagtanong sa akin. Okay? Easy yan daw, easy. Katama naman siya to. Sige, Kim, distributive property lang. Napakadali lang naman eh. Tama siya to. Since para sila ng x, pero slow muna tayo para sa mga slow dyan, yung ay maniwala, nagkakaroon na trust issue. Siyempre, multiply natin para sigurado tayo. So, square root of x times
2 square root of x. So, sulatan natin. So, 2 square root of x times x. Tapos, square root of x times negative 3 square root of 2. Minus 3 square root of x times 2. Sabi nga nung yato, very easy lang daw. So, x times x, x squared. Adding the exponent, kasi para silang base, di ba? So, 2 square root of x squared. Minus, ito, ipagdikit mo na, pero mas nauna yung 2. Kasi, balik na rin natin. So, 3 square root of 2x na lang. Hindi naman kasi pwede i-writin yung x2. Pangit naman tignan. Mauna yung number bago ang variable. Okay? So, since pag ganyan, cancel out nito, sipin nyo, so magiging x na lang. So, 2 times x, tapos minus 3 square root of 2x. 2x minus 3 square root of 2x. Ito yung tamang sagot. Tama siya 2. O, di ba? Ang galing naman ni Yato. Nako, may kinalaman niya, patay. One more please, o one more now. Sige, one more. Ay, may nag-warning na. Saglit. Oo nga po, Chempol, kasi may nanonood lang kasi yung taga-slow. Kasi sinorkat ko yung lesson. Eh, what if hindi ko maintindihan yung lecture? Sabi, may naglalag. May nanonood kasi yung nagko-comment dyan kasi hindi daw maintindihan yung lecture ko. Kasi masyado daw ako mag-shortcut, mag-compute. So, yung ginawa ko, inahaba-haba ko ni slow siya para at least makakita nila, para at least may maintindihan sila. Para sa mga slow. Kung matalino ka, hindi na kailangan ito i-multiply kasi cancel off naman yung x squared, di ba? So, ito na kalabasan, ito na yun, di ba? Gets na lang nila. Kaya sinaslow ko kasi para mas maintindihan. Sa mga beginners lang po Pero, pag slow ka, ang haba ng computation, kaya ganun. Kaya chicharis din. Okay na ba tayo? May mali ba ako sa solve ko? Ayun lang. Ayaw lang mag-chat. May policy kasi si TikTok eh. One more please daw. One more. Hindi po kasi Salome. Ano ba yan? Sa amin, convert sa 1 na pag radical. Okay. Hi Sir Stacy. Hello po. Hi po. Hello po, Apritada. Shoutout po, sir. Long method Long method po talaga, sir. Tama po kayo, Sir Chan. Ano-ano pong rules meron yan? Multiply na lang po, sir. Kapag ganito po yan, anong pangalan nito? 4. Kapag paras ang discussion natin, yung multiplication of radicals, same indices po tayo. Pag pareho ang indices, di ba paras ang indices natin, like, yung indices natin, which is 2, pwede ka mag-multiply. Yan lang, mas madali lang natin dyan. Ang bawal lang dyan, yung magkaiba ang indices, Paul. Ibang usapan na po yan. So, kailangan niya mag-LCD. Ita-translate yan into fraction exponent. Tapos, radical form. Pag difference indices. Kasi magkaiba ang indices, ibang usapan na yan. So, long process na po yung difference indices. Ito, pag same indices, pag para sa indices, magpumultiply ka na lang. Just simple lang, Paul. Hindi naman ako nagalit kasi ganoon talagang boses ko, kaya ganoon. Isa pa example please, hindi ko na po na-discuss namin. O sige, isang sample na lang Kung gusto niya panoorin may YouTube channel ko, Chris Rayo, punta ko sa YouTube channel ko, Miriam Flores Ito, kapangalan ko sa TikTok. Meron akong video din yung karaktom ng same indices na hindi ko lang tinapos ng isang araw. Pwede niyo panoorin niyo in rewind, Salamat, paki-subscribe na lang po, baka niya men. Opo, new haircut po, Miming. Ay, ang ganda mo ng Mingming mo! Ering! Ang cute naman Alam nga, cute. Ay, Rodney, na-discuss ko na po yan. Summaries po ka lang approving po talaga, Rodney. Hindi na namin diniscuss nung high school. Di ba pag mathematical introduction, di ba sa geometry, di ba makikita mo sa geometry yung direct proof tsaka indirect proof. Halimbawa, may figure ka na may nalalabas yung answer.
So, proving. Tapos yung kabila nun, may reason. Rodney, yun na yun. Minsan to the point, yung indirect proof, hindi na kailangan ng reason kasi yung figure tapos yung may reason, diretso lang yung mga summarize ng explanation. Kaya na tinatawag na mathematical introduction. Search nyo na lang sa YouTube, Rodney. Pasensya na, ha? Oy, thank you po sa pag-send ng 3 gift batches galing kay Sir Saisi. Hello po, sir. Thank you po. What is the whole number with radicals? Okay po, wait lang po. Ay, walang lecture. Try niyo po sa search i-search doon sa YouTube channel, Rodney. Try niyo po. Grabe naman yung teacher niyo, hindi nagle-lecture. Grabe naman. Minsan to the point kasi pag teacher, ang tawag diyang ghost teacher kasi hindi lang nagpapakita. Tapos, may papagawa ka na ng assignment na hindi daw tinuturo yung teacher kaya naka-unfair. Example ka nga po ng puro exponent na may 2, 3, 4, 5 yung patas ang degree. Naalim po. Polynomial function. Sagit lang po pala. Hindi ako naglalaro ng ML, hindi ako gamer, kaya tumigil na po ako sa paglalaro. Dati, addict na po ako sa family computer, kaya gano'n, kaya huwag niyo gagayain. Dati po ako naging addict sa pagdating sa paglalaro. Family computer, may pagsa-cellphone, kaya huwag niyo gagayain. Hindi ko na may control yung sarili ko. Pag ML, ayoko na. Hindi ako marunong yan. Kaya pasensya na. Teka lang. Para saan yun? Hindi ko gets. O sige, yan na natin. Dapat pareho ang indices natin. Kahit may exponent pataas, pwede yan. Walang problema. Basta mag-multiply ka lang, Paul. O sige, another example tayo, ha. Pagbigyan natin si Paul. Tapos na tayo dito, ha. Okay, another example pala, ha. Pinakamataas, 5. 5. O, 5 root. 5 root of the... Sige nga, mag-isip tayo. Wala na akong maisip. Let's say 12. A. Raised to the power of 3. Times 5th root square of 2. A raised to the power of 2. Wala na akong maisip eh. Kaya mahirap talaga magbigay ng given, kaya ganun. O, game na tayo, guys. O, Rodney, mag-search ka na lang sa YouTube. May mapapanood mo yung mga mathematical introduction. Like, example, the organic chemistry, research nyo, the organic chemistry. Ang dami yan nagpo-post yan about sa mathematics. Hindi lang yung sa lahat ng subject yun, Rodney. The organic chemistry, yan yung pandalas ko pinapanood kasi hindi na kailangan ng yung eme-eme. Just simply explanation lang po talaga. Magaling talaga magturo si the organic chemistry. Baka nandun yung mathematical introduction, baka ganun. Try nyo po. Pangit naman yung teacher na hindi nagtuturo, kaya wala natutunan. Lecture sa amin, ML Solid. Grabe naman yan. Sige, sagot na. Rem Devil, ito na po yung request nyo. Pitroot po yan, pitroot. Sabi na, mataas exponent. Basta mahalaga, kung pares ang indices, just multiply it. Pag magkaiba ang indices, ibang usapan na po yan. Sa susunod na live na po ito mamaya. Mamayang gabi, ha? Kumain mo na kayo. Okay, ito ni request niya. Last na po ito. Susunod naman yung mga binomials. Yes po! Song Jinwoo. Opo, yes po. Ay, thank you po sa pag-send ng badge po. Tignan natin yung oras. 1 hour and 30 minutes. Medyo maingay yung karaoke, kaya pagpasensya mo na. Ay, ano ba? Hindi ako computer expert eh. Tignan natin, Rem. Wait lang po. Decimal to octa, hindi ko rin alam po. Ang alam ko lang, decimal to binary.
Baka sa susunod po, Jay. Hindi ako IT expert eh. Wala akong alam dyan sa okta-okta na yan. Ang alam ko lang, tinuro sa amin ng mathematics in the modern world, yung decimal to binary, tsaka binary to decimal, tinuro sa amin yan. Baka sa susunod na lang ha. Salamat! So, yun, thank you po sa pag-send ng badge. Ano sagot niya? May nagsagot na pa si Rem Devil. Tignan natin yung sagot natin ha. Ganun lang yun. So, difference indices mamayang gabi na lang po, ha? Magpapahinga kasi ako, kaya hindi ako basta-basta na ganyan. Panoorin sa YouTube channel ko, Miriam Flores, ha? May nakalagay na itong yung scene indices pag hindi nyo napanood. Sa mga hindi pa nanonood yung about sa mga ganyan, yung nakaraan na mga live streaming ko ng nakarang isang araw, pwede nyo panoorin sa YouTube channel ko. Miriam Flores ha, pakisubscribe naman, ba't yun main. Wala na bang sumagot? Tingnan lang natin. Rem Devil is cool, thank you po sa pagsan ng gifted batches. Akala nila naglilimos ako, hindi naman ako naglilimos. Wala na ba? Sige, wala na. Susunod na tayo. Paano? May nag-request sa akin ng isang comment. Takasan ko raw yung power. Indices ang tawag doon. Hindi po siya power. Exponent bang pinag-uusapan higher? Baka, eto. Tinaas ko na po yung indices which is 5 ha. Ayun ang request ng nagko-comment sa akin. Wait lang. A fifth root of 24? Yes po. Teka, di yan basta-basta runny nose. Wait lang. 6A? Oh, sige, di yan basta. Para sa mga hindi nakakalam dyan, tamaan natin. Paano? Oh, wala tayong problema dyan. Since pares ang indices, which is 5, pwede na mag-multiply. Pwede na mag-multiply. Pero hindi yan basta-basta. Akala mo lang pag sinugot mo yung pa-ina-answer, ay hindi. Kailangan obserba mo mabuti bago ka magpa-ina-answer. Isip-isip muna, aral-aral din. Kaya gano'n. Problem na. So, di ba fifth root yan? So, pares ang indices. So, fifth root, then multiply. So, 12 times 2, 24. Tapos, a cube times a square will be the adding. So, kapag pares ang base, which is a, then, gamitin na natin yung product of the power sa law of exponent po yan, sa grade 8 po yan, di ba? So, kapag pares ang base, which is a, then, adding the exponent. So, 3 plus 2, so will be the 5. Teka, huwag ka magkakapante. Wait lang. Alamin mo muna yung 24. Kung ano yung fifth root ng 24? So, tignan natin. Memorize mo na yung mga perfect fifth root. So, 1 to the fifth power is 1. 2 to the fifth power, medyo mahirap at mano-mano. 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16 times 2, 32. Oh, diba? Wala. Lampas na sa 32. So, hindi na to kaya i-factor out yung 24 kapag fifth root ang pinag-uusapan. So, sagad na. Pero ito, may labas naman yung A. Since yung fifth root of A raised to the power 5, perfect fifth root na po yung A. So, isipin nyo, cancel out yung index which is 5, tsaka cancel out yung 5, may lalabas yung A natin. So, ang sagot will be A, fifth root of 24. May tumama ba? Tumama si Ronnie Rose! Okay na pa yung na-answer ha. Tama si Ronnie Rose. Tama si Ronnie Rose. May kulang ka. Pwede. Depende sa book. Tama yung sinabi mo, Rem. Tama. Minsan to the point kapag, di ba, depende sa libro. Pero hindi ko naman sinabi mali ka, Rem David. Tama yan. Pero sa writing, minsan, ito talaga lumalabas yan eh. Minsan to the point, fifth root of square root of 24, pero may lalabas yung A. Huwag niyo ipagdidikit. Ganun lang. Ganun kasimple. Pwede ganyan, pwede ganito. Ito madalas nalabas. Ito yung request mo, fifth root of 24A. Ganun lang. Baka ito yung tinutukoy mo. Baka ito tinutukoy. Pero hindi mo pwede ipagdikit yung 24 kasi mali-mali talaga ang writing mo. Ito lang yan. Parang pangit yata tignan, Rem Devil. Mas maigi, magganyan ka na lang. Kasi mga unang
ang letter bago ang mga square root. Kaya ganon. Pwede naman ganyan, tama naman ganyan. Nakadepende po sa book yan. Nakadepende ba sa turo ng teacher nyo? At depende po sa books yan. Sa books to, nakikita niyo, Andrem. Okay? Gets nyo? So, copy na. Ano natin? Another example muna tayo. 32 ba? Wait lang, wait. May 32. Sandali. Big root nga. 2 times 2. 4 times 2. 8 times 2. 16. 1, 2, 3, 4. Oo nga, 32 nga. Sorry. 32. Wala. Wala. 32 talaga yung 2 natin. Wala. Na-late ka na to. Na-late ka na rin. POV. May POV talaga dyan, Ray. Dumudugo ng utak ko. Ako nga rin, dumudugo na din pagdating sa mga long language eh. Kaya ganun talaga, nakakadugo talaga. Okay, nakachamba daw. Sabi ni Rani Nos, nakachamba ka rin. Ganun yan. Naintindihan mo na. So, another example muna tayo. Malapit na ako matapos. What if yung mga dalawang binomial, guys? Multiply mo yung kapwa binomial. Parang ganito. Eto, parang ganito. Let's say, wala na yung pen ko. Naubusan na naman. Open parenthesis square root of 3 plus 1 close parenthesis times the quantity of open parenthesis square root of 3 minus 2 close parenthesis. Pag nakita man ng ganyan, syempre point method yan, alam niyo na, di ba? Fibonacci sequence ito yun. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and so far. Para ka lang nag-add, Rem Devil. Fibonacci sequence kasi, mag-a-add ka ng kasunod-sunod. Di ba mapapansin mo, yung kasunod-sunod dito, ipag-add mo siya. Well, second, third, last, third term. Magiging 3. Iba na sunod-sunod ba, nag-add ka na lang, kaya lang wala tatapusan to. Minsan kasi pag Fibonacci sequence, na-i-apply lang do sa golden ratio. Kung makikita mo yung mga petals, parang pinaikot-ikot na parang lumiliit-liit. Yun. Ay, wala akong integration dyan, code name. Hindi pa ako nakapagturo ng integration. Wala pa. Hanggang L'Hopital rule po ako sa mga basic calculus. Wala pa akong integration. Pasensya na. Fibonacci, tawag dyan, Rem Devil, kasi i-add lang naman sa susunod. Yung kasunod-sunod, nagkakaroon lang siya ng pag-add, yung katabi mo. Like example, 1 plus 2. Yung kasunod niyan 3, 2 plus 3, 5. Yun yun. Kaso walang tapos. Gusto mo ipagpatuloy trip mo. Kung wala kang magawa sa buhay, day charis. Nasagot nito. Alam niyo naman point method yan. Kasi pag point method, i-multiply mo yung kapwa binomial, tsaka yung i-multiply ulit sa kapwa binomial din. Pag binomial, 2 terms po to. Okay? Alam niyo na. So, pakitype na lang, guys. Conjugates. Meron akong conjugates. Alam mo conjugates daw. So, let's say 4 over negative 3 plus square root of a. Kunwari lang naman summarize ko lang po. 1 daw ang sagot. Pag conjugate sa pinag-uusapan pin, ito po yung plus, di ba? Pag plus yan, magiging minus yan. Parang ka nagpapalit ng sign, pin. Ganito. So, rationalize the denominator. From here, times that, tapos gawin mo yung fraction yung ganito. So, negative 3, from positive, from plus, magiging minus yan kasi gawa ng conjugates. Ang rules ng conjugates, magpapalit ka ng sign nito. Like example, yung positive, magiging negative, di ba? So, negative square root of a. Ganun lang. Tapos, multiply mo siya. So, rationalize the denominator lang. Pag conjugates yung pinag-uusapan, di ba? So, medyo may letters naman. Sample lang naman, di ba? Para makapakita ni Pin. Okay?
So, edi negative 12 minus 4 square root of 8 over, nako, binomial na naman to. Gets ko na to. Positive 9, positive 3 square root of 8. Cancel out nito, yung middle term. Sige na, susulatan natin yung para mas kita naman. Negative 3 square root of 8. Negative, cancel out yung square root, di ba? Kasi square root of a times a will be square root of a squared. Di square root ng a squared, di a na lang. Di a na lang yun. Cancel out yung square root. Pareho, matalino ka. Cancel out 4, di negative 12 minus 4 square root of 9 over, di 9 square root of a. Hindi po yung 9 ha. 9 minus a po yun. So, 9 minus a. Yun lang talaga tamang sagot. Conjugates lang naman. Ibig sabihin ng pag-conjugates. Teka, may nag... Hi, Ate Alex. Hello po. One sagot. Oh, ayan. Basta ang conjugates din kasi naging opposite yung side dahil the rules of special product. Oh, okay po, for the love of everything. Tama po. Tama po kayo. So, ito na po Pag ganyan, di ba positive, maging negative, pag nag-ano ka na conjugates lang, then yung, parang ka na mag-rationalize, di ba? Multiply, then gagawin namin fraction. Itong given na to. Pero magbabago ka ng sign, parang ganun. Opposite lang naman yung sign, di ba? Ganun yan. Then multiply, simplify lang yun. Tapos na. Yan ang conjugates. Naaral ko na po yung sa dati kong live yan. Yung conjugates, di ba? Ang hirap, kaya ganun. Pag-game na tayo. Ano sagot dito? May nagsagot na ba? 1 square root of 3. Okay. Sige. So, babalikan natin. So, gamitin na natin ang point method. Alam mo yung point method, di ba? So, F, O, I, tsaka L. Hindi po nilalagay sa isda pag nag-aano ka na pag-iiyaw ng isda, mali po yun. Huwag niyong isip ng ganun. So, dito na muna tayo sa first term. So, square root of 3. Square root of 3 times square root of 3. Ganun lang yun. Eh, di square root of 9. Para sa mga slow lang. Kung matalino ka, di bilhin mo, 3 na lang. Ganun lang yun. Square root of 9, hindi 3. O, outer term, huwag niyo kakalimutan yung sign kasi yung mga sagot niya, idudugsun-dugsun na lang, di ba? So, square root of 3 times negative 2 will be the negative 2 square root of 3. Inner term, so positive 1 times square root of 3 will be the positive square root of 3. Then, teka lang. Positive 1 times negative 2 will be the negative 2. Duduksungin. Hindi, magkaiba yung ganyan observe mo mabuti yan Wala magaganap ng mga cancel na yan. So, wala na po tayo magagawa. So, combine like terms lang yan. So, 3 minus, So, 3 minus 2 square root of 3 plus square root of 3. Ayan, combine like terms yan may pagkakataon yan minus 2. So, 3 minus 2 close parenthesis, then negative 2 square root of 3 plus 1 square root of 3. Eh di, 1 ang sagot, tapos minus 1 square root of 3. Bakit? Kasi negative 2 plus 1, negative ang pinakamataas, pero minus yan. So, negative 1 ang labas. Pero, teka muna, wait a minute, hindi yan basta-basta yan, patay tayo dyan. So, automatic, pag ganyan, so 1 minus square root of 3 na lang. Kasi understood naman yung 1, di ba? Wala po magaganap yung minus kasi wala naman tayo kapartner na square root of 3. At yung karugtong na to, huwag niyo isipin ng ganyan. Mali-mali po yan. Okay? So, ito na po yung tamang sagot, guys. Bakit gano'n? Sa mga hindi nag-gets dyan, negative 2 plus 1. Ano mauuna? Negative, di ba? Yung 2 pinakamataas. Pero minus po yan. So, magkakaroon ka ng negative kasi ang pinakamataas na ng number natin, which is 2, kaya naging negative siya, pero minus po siya.
Rules of Integers yan, meron na po ako sa video sa YouTube, panoorin nyo. Pwede nyo balikan yan, ha. So, negative 2 plus 1 will be negative 1. Pero, pag ganyan, pag writing natin, understood naman po yung 1 kasi hindi na po sinusulat yung numerical coefficient. So, maging sagot niya will be 1 minus square root of 3. Yan lang. Ganun lang yun. Simple, di ba? Malapit na ako matapos. Nag-gets yun na? Oh, ganun lang. Napakadali lang yan pag ganyan. Point method lang po yan, guys. Di ba? Ano ba? Screenshot nyo. Ano, okay na ba tayo? I-risk ko na to. Last, ano na tayo? Next example na tayo. Ito pinakamahirap dyan. Mahirap lang dito. So, yan. Drawing ko muna to. To viewers. Oh, ayan na po yan. Same indices lang po to. Paano what if din kapag ganyan? Square of quantity of open parenthesis of square root of 2 tapos minus 5 close parenthesis times square. O, di ba napakadali lang yan? Super duper madali lang po to. Ayan. Ang dali-dali lang naman yan. Pag ganyan man nakakita ka ng parang square, pwede mo ipaghiwalay yan. Magkakaroon ka ng dalawang item na parang ganito. Then, kung trip niyo sa buhay, di may method ka na lang po kayo, i-trip mo sa buhay. Pero meron na akong technique na kailangan ko i-share para sa inyo. Para hindi ka na kailangan mag-point method. Okay? Sige nga, para sa mga slow, point method muna tayo. Ano sagot dyan, guys? Sana lang yan, ha? Kasi alam na natin pag ganyan, eh. Square yan, di ba? Ari ko, sakit. Alam natin ang notice natin, guys. Paalala ko lang yung notice natin, which is the a plus b times square. It will be the a square. Tapos plus 2ab plus b square. Tama po ba? Yeah, tama. Eh, paano pag negative? So, quantity of a minus b plus parenthesis times square. So, will be a squared minus 2ab plus b square. Ganun lang yung properties yan, di ba? Ganun lang. O, sa mga alam na to, kung trip nyo sa buhay, ka mga slow dyan, mag-point method na lang kayo, i-trip nyo. Kailangan ipaghiwalay mo into dalawang ganito. Kung magpo-point method ka, kasi dalawang binomial naman yan, di ba? Dalawang binomial naman yung given, di ba? Dalawa, tapos point method, nako, ang haba yan. So, tuturuan ko kayo mga teknik yan, madali lang po yan para sa inyo, di ba? Bahala kayo, gusto nyo. Okay, fine. So, ilista ko na. Point method to, ha. Di ba, nagkaroon ka ng dalawang items to, which is, yung square natin, which is 2. Ipaghiwalay natin. Para maging dalawa nito, di ba? So, di ba ganyan? So, magiging quantity of square root of 2 minus 5, square root of 2 minus 5. Bakit ganyan? Kasi, ilan ba ang exponent natin, which is 2, di ba? Parang ka nag-expand, di ba? Expand. Dalawa yan, di ba? Parang ka nag-expand, di ba? Then, point method, bakala ka sa buhay yung gusto nyo. Sige nga, point method nga. First term natin, square root of 2 times square root of 2.
Sige, square root of 4. Square root of 4 is 2. Yung O natin, square root of 2 times negative 5 will be D. Negative 5 square root of 2. Then yung inner natin, negative 5 times square root of 2 will be D. Negative 5 square root of 2. Double check natin. Negative 5 times negative 5 will be D, positive 25. Wala magaganap ng cancellation method. Okay. Ay, di ko alam yung parallelogram law. Wala akong hindi namin pinag-aral. Kasi pag parallelogram, ano po siya, parang nagkaroon lang siya ng apat na size. Pero pag parallelogram pinag-uusapan, parts po siya ng polygon. Parallelogram po kasi, ibig sabihin nun, di ba, apat na size, pero hindi po siya magkakapera ng sukat na size natin. Yan ang parallelogram. Pero yung comment nyo po, hindi ko po masyado alam yung parallelogram. Pasensya na po, trisket ha. 27 minus 10 square root of 2 daw. So, balikan natin kung tama pa talaga ang comment mo. So, combine like terms. So, 2 minus 5 square root of 2 minus 5 square root of 2. Ay, bakit yung sulat ko? So, 5 square root of 2 minus 5 square root of 2 plus 25. Combine like terms. So, 2, yan na natin. Combine natin yung numbers tsaka yung mga iba. So, 2 plus 25. Close parenthesis. Teka. Minus 5 square root of 2 minus 5 square root of 2. 2 plus 25 will be 27. Minus negative 5 minus negative 5 di negative 10 square root of 2. Yun lang tamang sagot natin yan. So, tignan natin yung sagot niya. 27 minus 10. Ang galing talaga ni Lance Sijas. Manual pa lang to ha. Panga sa trip-trip sa buhay. Kaya nagpapakahirap siya kaya ganun. Bahala sila. What if tuturuan ko kayo mga techniques? Ganun lang yan. Ganun, halika rito. Etong given ha. Etong given na to ha. So, balikan natin given. Ito, long process naman po kasi manual naman po yun. What if itong given na to? So, open parenthesis square of 2 minus 5 close parenthesis times square. Huwag ka na mag-point method, makakabaliw yan. Okay guys, listen up. Listen up mga guys, makinig kayo mabuti. Tigil yung pag-ML nyo. So, tuturo kayo mga teknik yan. Imbes ng point method, huwag nyo nang gamitin yan. Kung nagmamadali kayo, tuturo kayo ng trick yan. So, alika rito, makinig maigi. Mga 7 viewers, makinig kayo. Press 1 kung makinig ha. Pag press 2, hindi. Bahala kasi yung kasabuhin nyo. Okay, ang gagawin natin dyan, ito paggamitin natin yung properties natin, yung dalawa. Di ba minus yan? Ito gagamitin natin. Bilan nyo. So, ang gagawin natin dyan, di ba ito yung A natin. Ito yung B natin, di ba? Sample pa lang yan ha. Sige na, ilagay natin. Ito given ha. Ito yung A natin, ito B natin. Tandaan nyo ha. Makinig mabuti. Makinig. So, ang gagawin natin dyan, ito first term natin, yung A natin. Ano ba yung A natin? So, which is the quantity of square root of 2, quantity square, first term natin. Makinig mabuti. First term natin, i-times mo ng 2 beses sa sarili niya. Then, sandali lang. Di ba yung 2? Exponin natin yung 2. Kaso, ang problema nga lang yung negative 5. So, teka lang ha. Positive 2 times yung A natin is square root of 2. Tapos, minus 5. Ganito yan. So, exponent natin is 2, i-multiply mo siya sa first then yung second then, multiply din. Yung letter B, di ba? Then, yung, yung, times mo ng itong negative 5 sa sarili niya. So, minus, lagyan natin plus para mas maintindihan. So, minus negative
i-multiply mo siya ng 2 beses sa sarili niya. Urong natin. Yun lang. Ulitin ko, first term. Yung first term natin, yung letter A, which is square root of 2, is i-multiply mo siya ng 2 beses sa sarili niya. Then, yung middle part natin, yung square, yung which is 2, plus 2, times yung first term natin, which is square root of 2, then yung second term natin, yung letter B, which is negative 5. Then, yung last term natin, lagay natin ang last, then, yung ano ba last term natin, which is the letter B, di ba? I-multiply mo siya ng 2 beses sa sarili niya, yung last term natin, yung letter B, which is the negative 5. Kaya ako naglalagay ng parenthesis para di kayo nalilito. Pag walang parenthesis, domino effect yan, guys. Then, simplify. Square of 2 times square. Kung matalino kayo, ganito pag-combine yan. Ano ba naman yun? Meron yung pinaggagawa mo? Square of 4, kung nagkakapanti pa kayo. Pag kumatalino ka, cancel out nito, eh di 2 na lang matitira. Ganun din naman eh. So, 2. Tapos, positive times negative will be negative. Will be 10. Tapos, copy na yung square root of 2. Then, positive times negative. Oh, hindi pa yung patapos. Kailangan, i-multiply mo yan na lang beses. So, will be the negative 5 times square or negative 5 times negative 5 will be the positive 25. So, positive, be positive 25. Yun. Hindi ganun. Duksong lang. Hindi yan sagot. Will be the 2. Minus 10. Square root of 2. Hindi plus 25. Hindi pa tapos. Combine like 10. So, 2 plus 25. Hindi 27 minus 10. Square root of 2. Parehas lang naman, diba? Ayun lang. Diba? Ganun lang yun. Yung pinaka-easy yan. Easy po to guys, diba? Miss Rononia, late ka na po. Hello po. Ano, nagets nyo na? Ganun lang yun. Sige, screenshot nyo. So, natapos na natin yung ano nyo, lower exponent, natin. Yung same indices natin. Okay. So, mamayang gabi, i-discuss natin yung difference indices. Madali lang po para sa inyo. Matatapos na ako. So, 3-4 na. Makakain pa ako ng lunch. Ganito lang yan. Pag point method kayo, kung trip niyo sa buhay, paala kayo. Pares naman ang sagot. Kung nagmamadali ko yun, kung gusto niyo yung technique, ito yung gawin niyo. Yun lang. Okay? So, maraming salamat sa panonood at yung nagtatap dyan at pagsasend ng badge. Maraming salamat. So, babalik ko po kayo dun sa difference indices. So, ituturo ko po yan in 7 p.m. 7 p.m. po, alas 7 ng gabi ha. Sige, kumain muna kayo ng lunch ha at magpahinga. Okay? Ako po ay kakain na. So, babalingan ko kayo. So, ingat po kayo at magandang hapon po sa inyo lahat. So, maglalay pa ako ng mamaya ng alas 7 ng gabi. For the difference indices ha. Manag po kayo. Okay, so screenshot nyo. Screenshot na guys. Oh. So, ingat po kayo. Maraming salamat sa panonood. I-download ko na po yun sa YouTube para mapanood mo yung mga hindi pa napapanood yun sa live streaming kong video. Okay? I-download ko na po yung mamaya. Okay? Salamat! Kumain muna kayo ha. Babalik ako kayo pag alas 7 ha. Okay, kakain muna ako. Ingat kayo at magandang hapon po.